Alam mo ba na kahit sinasabi ng mga tao na wala silang ambag o kahit pa nasabihin na walang silbi, ay nasa 273,278 pesos pa rin kada buwan ang sahod ng isang senador dito sa Pilipinas. Bawat taon milyon-milyon ang pumapasok sa bulsa nila, hindi pa dyan kasama ang mga benepisyo, allowances at budget para sa mga proyekto na dapat sana'y gagamitin para makatulong sa mga tao. Isang posisyon na pinag-aagawan ng marami, may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng bansa. At higit sa lahat, bakit kahit na may malalaking sahod may mga senador pa rin na parang naglilingkod na wala namang naambag? Handa ka na bang malaman kung deserve ba talaga ni Bong Revilla ang pagkatalo? Or deserve ba tayong mga Pilipino na magkaroon ng tunay na leader na maglilingkod para sa bayan? Pero bago natin tatalakayin yan. Hi, kumusta? Ako nga pala si Rafi Bashiran. Kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Kaya tara, simulan na natin. Si Jose Marie Mortel Bautista Jr. o mas kilala bilang Bong Revilla ay isinilang noong Setyembre 25, 1966. Anak siya ng yumaong aktor at dating senador na si Ramon Revilla Sr. Bago siya pumasok sa politika, naging sikat siya bilang aktor sa mga pelikulang aksyon sa Pilipinas. Pumasok si Bong Revilla sa mundo ng politika noong 1995 nang maging vice-gobernador ng Cavite. Dito nagsimula ang kanyang tunay na pagsubok bilang isang public servant. 3 taon lang ang lumipas, noong 1998, nakamit niya ang mas mataas na posisyon bilang gobernador ng Cavite. Sa pwesto, kinilala siya bilang leader na may malakas na connection sa mga tao. Noong 2004, sinubukan niya ang kanyang swerte nang tumakbo siya bilang senador ng Pilipinas. At nanalo naman siya. At noong election 2010 ay tumakbo siya ulit at gaya ng dati nanalo siya, pinatunayan niya na kaya niyang panatilihin ang suporta ng masa sa kabila ng kanyang pagkakakilanlan bilang artista. Sa loob ng Senado, ginamit niya ang kanyang impluwensya upang maipasa ang ilang batas na may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Isa sa mga pinakakilalang batas na naipasa niya ay ang Republic Act 154 o ang Motorcycle Helmet Law, na nagtatakda ng mandatoryong pagsusuot ng helmet para sa mga motorcycle riders, isang batas na nagligtas ng maraming buhay sa kalsada. Kasunod nito ay ang Republic Act 1692 o ang Pag-asa Modernization Act, na naglalayong paigtingin ang kakayahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration upang mapabuti ang weather forecasting at disaster preparedness ng bansa. Sa kabila ng kanyang background bilang isang artista, hindi ito naging hadlang para kay Bong na patunayan ang kanyang kakayahan sa politika. Pinanatili niya ang tiwala ng masa sa pamamagitan ng kanyang natural na karisma, matibay na koneksyon sa mga lokal na leader at mamamayan, at paggamit ng mga proyekto na tumutugon sa pangangailangan ng mga ordinaryong tao. Pero sa likod ng kanyang mga tagumpay, unti-unting sumibol ang mga kontrobersya na nagsimulang magdulot ng pagkasira sa kanyang karera. Dahil noong taong 2010, narating ni Bong Revilla ang kanyang rurok sa politika nang siya ang top vote getter sa senatorial elections, isang napakalaking tagumpay na nagpapatunay sa kanyang malakas na karisma sa mga Filipino. Sa panahong iyon, halos lahat ng Pinoy ay nakakakilala sa kanya, hindi lang bilang anak ng isang kilalang politiko, kundi bilang isang tunay na taong bayan. Ang kanyang matibay na imahe bilang isang simpleng tao na palakaibigan, malapit sa masa, at may pusong handang maglingkod ay isa sa mga pinakamalakas niyang sandata. Pinagsama niya ang kasikatan mula sa showbiz kung saan tinangkilik siya bilang bida sa mga pelikulang action at ang kanyang kakayahang magpakita ng personal na koneksyon sa mga botante. Ang resulta? Napakaraming boto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang pinakamataas na tagumpay ni Bong Revilla, pero dito rin nagsimula ang mga problema na sumubok sa kanyang katapatan at galing bilang isang leader. Noong 2013, unti-unting nasira ang pangalan ni Bong Revilla dahil nasangkot siya sa isang malaking iskandalo na tinawag na PDAF scam o pork barrel scam. Dito, inakusahan siya na gumamit ng pera ng gobyerno na dapat sana ay para sa mga proyekto ng mamamayan. Sa madaling salita, pera ng bayan ang nawala at nasira ang tiwala ng maraming tao sa kanya dahil dito.
Noong 2014, kahit isa siyang senador, inaresto si Bong Revilla at dinala sa kustodya ng Sandigan Bayan, isang espesyal na hukuman na humahawak sa mga kaso ng katiwalian sa gobyerno. Isa ito sa mga pinakamalalaking pangyayari sa politika dahil bihira lang noon na ang isang sikat at makapangyarihang tao ay makulong dahil sa korupsyon. Maraming Pilipino ang nagulat at napatigil dahil isang senador ang inakusahan na nagnakaw ng pera ng bayan at pinapanagot ng batas. Noong 2018, pinalaya si Bong Revilla sa kasong plunder matapos sabihin ng korte na kulang ang ebidensyang magpapatunay ng kanyang direktang pagkakasala. Pero kahit wala siyang parusang kulungan, hindi pa rin tuluyang nawala ang epekto ng kontrobersya sa kanyang pangalan. Isang malinaw na palatandaan na may pera pa ring nawala sa gobyerno. Kaya para sa maraming tao, hindi pa rin siya ganap na nalinis sa mata ng publiko. Hindi lang kaso sa korte ang sumira sa karera ni Bong Revilla, kundi pati na rin ang epekto nito sa kanyang pangalan sa publiko. Maraming tao ang nawala ng tiwala sa kanya. Ang dating taong bayan ay naging mukha ng issue ng korupsyon sa gobyerno. Noong 2021, matapos ang mahabang proseso sa korte, naabsuelto siya sa mga natitirang kaso ng graft dahil kulang ang ebidensya laban sa kanya. Pero kahit wala na siyang kaso, hindi na nabura sa isipan ng mga tao ang mga kontrobersyang kinasangkutan niya. Ang pagkakadawit ni Bong sa PDF scam ay naging paalala kung paano kahit ang isang sikat at kilalang politiko ay pwedeng bumagsak kung mawalan ng tiwala sa kanya ang taong bayan. Matapos ang mga kontrobersya at mahabang kaso sa korte, nakabalik si Bong Revilla sa Senado noong 2019. Kahit may mga issue pa ring nakakabit sa kanyang pangalan, lalo na ang PDF scam, nagtiwala pa rin sa kanya ang ilang botante. Pero hindi na tulad ng dati, hindi na kasing lakas ang suporta. Ngunit sa 2025 elections, hindi na siya nanalo. Bakit? Hindi lang ito basta talo sa halalan. Isa itong malinaw na senyales na may malaki ng pagbabagong nangyayari sa isipan ng mga Pilipino. Maraming Pilipino ang hindi na muling nagtiwala. Sa panahon ngayon, mas gising at mas mapanuri na ang mga botante. Hindi na sapat ang kasikatan, sayaw o apelyido. Kapag nasangkot ka sa issue ng corruption, mahirap nang linisin ang pangalan mo sa mata ng publiko. Pangalawa, napansin ng marami na tila sawa na ang mga botante sa mga lumang estilo ng politika. Pangatlo, kulang si Bong Revilla sa malinaw at makabagong plano para sa bansa. Oo, may mga batas siyang naipasa tulad ng Helmet Law at Pag-asa Modernization Act. Pero sa panahon ngayon, hinahanap ng tao ang mga leader na may malawak na plano para sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan at iba pa. Pagdating sa pagiging lingkod bayan, may nagawa naman si Bong Revilla. Sa simula, nakatulong ang pagiging artista niya para mahalin siya ng tao. Ang pagkatalo niya ay hindi lang simpleng talo sa eleksyon. Isa itong senyales na nagbabago na ang panahon. Hindi na sapat ang pagiging sikat o kilala ang apelyido. Ang mahalaga sa politika ay katapatan, malinaw na plano at tunay na pagtulong sa mamamayan. Sa susunod na mga halalan, mas matalino na ang mga botante. At si Bong Revilla ay halimbawa kung paano kahit sikat ay pwedeng matalo kapag hindi siya umangkop sa gusto ng bayan. Ang kwento ni Bong Revilla ay nagsisilbing matinding paalala sa lahat ng Pilipino na ang tiwala ng taong bayan ay napakahalaga at madaling mawala. Sa panahon ngayon kung saan ang impormasyon ay mabilis kumalat at ang mga botante ay mas mapanuri, hindi na sapat ang kasikatan o ang pagiging anak ng isang kilalang politiko upang mapanatili ang suporta. Bagamat na ipasa niya ang ilang batas na may positibong epekto tulad ng Helmet Law at Pag-asa Modernization Act, hindi maikakaila na ang kontrobersya sa PDF scam ang pinakamalaking sugat sa kanyang imahe. Ang alegasyon ng katiwalian, kahit pa siya ay naabsuelto sa huli, ay nagdulot ng pagdududa at pagkawala ng tiwala sa kanya bilang isang public servant. Hindi rin sapat ang mga aliw at sayaw tulad ng budots na naging bahagi ng kanyang imahe bilang taong bayan dahil ang masa ngayon ay naghahanap ng tunay na solusyon sa mga suliranin ng bansa, hindi lamang pansamantalang aliw o showbiz appeal. Malinaw rin na kulang siya sa isang malinaw at makabuluhang plataporma na tumutugon sa kasalukuyang mga problema ng Pilipinas, na nagbigay daan upang mas lalong pagod na ang mga botante sa mga tradisyonal na politiko, lalo na sa mga nagmumula sa mga political dynasty na paulit-ulit na nanunungkulan ngunit kulang sa pagbabago.
Sa kabuuan, ang pagkatalo ni Bong Revilla ay hindi lamang simpleng talo sa halalan, kundi isang indikasyon ng pagbabagong hinahangad ng taong bayan. Isang leader na may integridad, tunay na serbisyo at malinaw na malasakit sa bayan. Kaya sa kabila ng kanyang kasikatan at mga nagdaang tagumpay, karapat-dapat ba siyang manalo? At dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Hanggang sa susunod, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Paalam at ingat lagi!